natin banggitin yung ating mga VIP sa presidential table. Diretso na tayo sa aking message and some lectures lang. Parang refresher lang para alam natin pag-uwi nyo sa bawat region, probinsya o munisipyo. Alam nyo yung kahit kailangan ito ang gawin ng SPAG. Diba? Bakit siya nabuhay yung SPAG? Diba? So, again, Police Colonel Magnan C. Muarib, a native of Basilan Province, and the Chief of Salam Suri Center for almost 1 year and 7 months. Ibig sabihin, dapat na rin ako lumipat. So, kumayag na ko lumipat ako dahil hindi tayo mapropromote. Di ba? May mga ibang pangarap pa tayo. Pero habang nandito pa tayo sa Salam Police Center, we always do the things na makakabuti sa ating mga Muslim community. At mapapabuti yung relation ng kapulisan para doon sa Muslim community. Kasi ang ginagawa namin sa ngayon, kinakapasitate natin, tinuturuan yung kapulisan, lalong-lalo yung aside sa Salam desk ng bawat stations, ng bawat probinsya. Tulad na lang, example, yung pinuntahan namin sa Nueva Ecija, last week lang. After ng Nueva Ecija, nag-train kami doon ng 100 na policeman. Ang Muslim doon, hindi ako magkamali, dalawa lang. Lahat yun, ang karamihan doon, Roman Catholic, may Iglesia ni Cristo, may Born Again, mayroong Mormons and other sect of religion of Philippines. So after that, tinuruan natin sila ng Rido Settlement. Yung Rido Settlement, hindi yung purely Rido lang. Pinagsasabi natin doon na yung Rido Settlement ay isa siyang strategy para yung situation ng isang lugar na merong Rido o potential maging Rido ay magiging tahimik. Kasi pag pinabayaan natin na magkaroon ng Rido between two families or between a group of families or clans versus a group of clans and families, anong mangyayari? Diba? Merong patayan. Either by way of homicide or murder, burning of the house, diba? Ambuscades. At ang mangyayari doon sa community, alis sila doon. At sila'y magiging displaced, di ba? So, papasok ulit yung other segment of government. Habang early pa, tinuturuan natin ang police na yung police ay dapat makikialam doon upang hindi umawak yung problema ng Rido. Isa lang yun sa mga nagagawa natin. So, next please. So, balikan lang natin. Lagi tayo nagbabanggit sa Salam Police Advocacy Group, di ba? Dapat alam natin ano yung Salam Police Center. So, balikan lang natin ang konting history ng Salam Police Center. Kung ating matatandaan, mula 1990, di ba? Hanggang 2003, ano meron yun? Nung mga panahon na yun. Di ba? Balikan lang natin ha. Yun yung kasagsagan kung saan sumibol, pumasok ang ideology of violent extremism, di ba? Noong 1990. At hanggang 2003, kalakasan na terrorismo na kagagawa ng sino? Yung dating grupo ng Abu Sayyaf Group na ngayon wala na. So, nung panahon ngayon, maraming Basilan, particularly in Mindanao, Basilan, Sulu, Cavite, from parts of Zamboanga, taga Marawi, di ba, mga lanot, at mayroong Maguindanao, di ba, pag natirahan kayo sa Manila, nung panahon na yun, di ba, ang daming hulihan. Maraming nahuli na hindi naman siya ito sa mga kaguluhan at kagagawan ng local terrorist group. Kaya random ang huli ang gamit. So, noong 2004, nakabuo yung mga Muslim leaders within the Metro Manila and other Muslim leaders, Mindanao, nagsama-sama yan
At pumunta sila kanino? Kay former President Gloria Macapagal Arroyo, asking for a police unit that will demand by a police officer na Muslim. So doon, nabuhay ang Salam Police Center. And all the rest, alam na yun. Diba? Then, pasok tayo, 2014, kalakasan pa rin yung problema ng violent extremism and terrorism, ang PNP, ang Philippine National Police ninyo, ang unang gumawa ng isang programa on peace building and deradicalization. Kasi yun ang problema nung 2014. Kaya pagpasok ng 2021, so tingnan natin ha, ng 2020 up to 2014, walang pang espasyo. Mula 2003 hanggang 1990, walang organization ng pulis ng pakay, tulungan, pagandahin yung relation ng Muslim community. Di ba? So nabuo yung Salam. Balikan natin. 2021. So nagbabago na yung landscape, yung problema on local terrorist group. Yung ibang bansa, napagtanto nila na laging sumusuporta sa atin, hindi pwede lagi bala ang pamigay natin. So, pumasok na ngayon yung preventing and countering violent extremism. Na at that time, yung SPAC, meron ng grupo nun, yung Muslim Force Multipliers, di ba? Prior noong 2021. Kaya 2021, nabuo yung, nagkaroon kami ng isang Command Memorandum Circular number 008-2021 kung saan nakapaloob doon na i-strengthen, palala kasi pag-ibayuhin na mabuo ang isang grupo na advisory group at nagkapangalan na ito na ISPAG at yun na yung Salam Police Advocacy Group. Ano ang dapat gawin ng Salam Police Advocacy Group? In collaboration at tutulong siya sa PNP, sa Philippine National Police Group, di Salam Police Center ng Directorate for Police Community Relations. So ito yun. So una, kita natin, mula 2004 hanggang 2021 at 2020, yan na ang ginagawa namin mula cross enhanced conduct search. Pagpasok ng 2021, ng 008, pumasok na yung implementer of the PCBA. PCBA yan yung Preventing Countering Violent Extremism Program and Activities of the PNP. Na kung saan, ang Salam Police Center ang primary responsible office na nagmamonitor sa buong Pilipinas at ang gumagawa rin sa bawat probinsya, bawat region, yung ating mga Salam PNC. Kaya sila lagi ninyong kausap na nagpupunta sa bawat madrasa at pumupunta sa inyo, di ba? May engagement collaboration. Dati-rati, balikan natin, story ulit, kung balikan natin from 1990 up to 2014, bago yung 2013, masyadong alone. Kumbaga, naghihina lang tayo, yung kapulisan din, nag-alangan, pumunta sa Muslim community, di ba? Pero noong 2014 nga, dahil na po yung peace building and deradicalization program, doon nagsimula, pumasok ang kapulisan sa Muslim community, calling the help of the Muslim community through the elders of the community, imam and the elders. So, pumasok at gumanda na yung relation at magpahanggang ngayon yung dating lugar ng Muslim community na dati ay hindi ang pinapasok ng kapulisan ngayon ay dalawang pulis pumupunta at pumapasok na. Di ba? In any parts of the country. Kaya yung sa amin, dati yung lugar na puno ng armado ng Bisaya, walang pumupuntang pulis ko noon. Pero ngayon, pwede na. Dahil totally na-eradicate ang Abu Sayyaf after 34 years. Kung bilangin natin yung start ng 1990. Next.
So, ito yung mga ginagawa ng Salam Police Center. Yun, yung ginagawa na nga natin yung Police Community Preventive Violent Countering Extremism, Project on This Community. At paano naman ginagawa ito? Ginagawa din ng mga Salam PNC, di ba? Nakiki-engage ang kapulisan sa Muslim community, di ba? Nagre-review settlement kami, konting mediation. Meron tayong community healing and reconciliation na particular ginagawa natin yun sa mga area na mayroong dating away. Na naging biktima yung isang lugar. Tulad ng example, na ginawa namin doon sa Tungawan, sa Buanga Sibugay. Na kung saan sumali yung MNF, na meron ng pag-disagreement, andun yung sundalo, nandun yung police, nandun yung Bureau of Fire, Bureau of Correction, at kasama yung mayor doon. And the all students and SK dito. So, intra-Muslim Forum Dialogue, itong particular activities na ito is pag sa amin, we consider an intra-Muslim Forum Dialogue because we are composed of different tribes. Meron dito Maranao, may Maguindanao, may Yakan, may Tausug, may Irano, may Balingista, may Calada, may Coladera tribes na member ng ISPAC. Di ba? Next. So, pero ito project din na maging moderate community. So dito na laging pumapasok ang ating mga Salam PNC o ng bawat munisipyo, probinsya na bumibisita ng mga masjid, di ba? Madrasa. At alam niyo ba anong pinakamagandang nakita kong resulta? Dahil ginagawa natin ito, yung engagement with madrasa at masjid. Kung ating balikan, 1990 to 2014 hanggang 14 na ay kung nabanggitin hanggang 2017. Pag meron tayo noon ng mga activities ng madrasa graduation, sino lang ang na-invite doon? Diba? Halos walang na-invite. Ang nagsasalita doon, karamihan dati yung mga nauna na napasok ng violent extremism and terrorism, yung mga kusayan no, sila yung nasa harap ng presidential temple. Noon yun, alam nyo ba ang nangyayari ngayon? Kahit doon sa Zamboanga City, pag graduation ng madrasa, ang nandito sa presidential table ay Muslim PNP officer. Kung gusto sino? Yung Salam PCO ng Zamboanga City, yung pinamunuan kanina ni Colonel Mulitas. Nandun yung deputy na ARCAN, yung Regional Community Affairs Division, na isang Muslim also. Nandun sa harap ng presidential table yung team leader ko ng Salam Police Center, Western Mindanao, on PCD. So meaning, sila na ngayon ang nandito sa harap kasama yung principal ng isang madrasa institution. Pero nakikita natin, napapalayo na natin yung ating mga future na kabataan doon sa peligro at problema ng possible talanong violent extremism na nangyari noong 1990 up to 2017, particularly dyan sa Marawi. At nag-resort ng Marawi since. Diba? Yun. Mobilization of Muslim yun. From time to time, ang inyong kapulisan ay ini-engage yung Muslim yun. Particularly, yung ginawa namin sa area ng Masilan, sa area ng Marawi City, sa area ng Tabato City, sa area ng Maguindanao del Norte, area ng Metro Manila, na kung saan yung kabataan noon, yung kasagsagan ng problema ng local terrorist group na kagagawa either ng mabuti or either ng mabusaya group noon, kung saan yung mga bata na nangingits namin, sila yung mga infant and children noon na dinadala ng kanilang mga grandparents, father, mother, upang mag-evacuate dahil yung lugar nila ay congested at influence na ng violent extremism and terrorism. Umalis dahil meron ng terrorist sa lugar nila.
So, general community engagement, ginagawa din natin yun regardless of tribes or religion present doon. Tulad ng sinabi ko, yung kapulisan, i-train natin, either they are Christian or non-Muslim or Muslim, kasama sila sa training. Bakit? Dahil yung ating Muslim community lumalawak na in the different parts of the country. So, pag sila ay pumunta sa pulis, alam ni pulis paano i-engage yung ating mga kapatid na Muslim na nandyan sa isang munisipyo na nagtitinda, naninirahan. Next. So, gusto rin natin mangyari yung Muslim community ay maging isa, united, nagkakaisa siya through interreligious dialogue and engagement. So, SPAC, bilang membro ng SPAC, pwede natin engage yung different religious group na nandun sa isang lugar. Intercultural dialogue and engagement. Ikaw, mag-consider din kung isang intercultural dialogue and engagement. Bakit? Kasi nga, sabi ko, we are composed of 13 Moro tribes to include pang-14 yung Malinista. Solidarity engagement, ito mag-consider yung solidarity engagement. Then, lastly, makita nyo, number 4. Kaya, meron tayong SPAC dahil by virtue of the Command Memorandum Circular 008-2021, kaya SPAC. Ayan, mobilization of SPAC. So, ang SPAC ay talaga, kumbaga nakasangayan din po sa Salam Police Center. No? Alam mo na bakit may SPAC. Ang SPAC ay hindi lang basta nabuhay sa kung saan meron tayong basis. Kaya, pag alam mo yan, nasagot ko, sir, ang SPAC, ang puliso ang nag-organize nito. Through ibig sabihin, ang pulis ang nag-organisa ng SPAC sa pamamagitan ng CNC 008-2021. Yan ang sabihin sa pulis na hindi aware doon sa particular na 008-2021. Alam natin, di ba? Next. So, ano ang programa ng ating bagong Chief PNP na si Police General Nicolas Teloso III? Ang gusto niya, swift and responsive public service. Ibig sabihin, 3 minutes, nandiyan ang police, or within 5 minutes. Diba? Hindi ito basta lang gusto niya. Kasi si Sir, ang ating Chief PNP ay talagang on ground yan. Ano ang pwede magawa ng SPAC? Diba? So sa bawat community nila, turuan na natin yung ating Muslim community na gamitin yung system ng 911. Diba? Para pag tumawag tayo doon, ang 911 kasi, kahit na wala kang load, pwede kang tumawag. Example, dito sa Tagbilaran City, diba? Ang 911 nandun sa traffic. Tatawag ka sa 911, ikaw ganito, may nangyari ganito, at kailangan mo ng police. So, si 911, tatawag dito ngayon kay Tagbilaran City Police Office Station, Operation. O, dito sa Tagbilaran, yan sa Pocod, sa tapat ng Cultural Center, merong biktima ng sample lahat ng robbery hold up. So, darating ang pulis. No need na yung naging biktima ng krimen na hanapin niya pang istasyon at magpa-blatter. Baka naman dahil sa pagtawag ng isang biktima ng robbery incident, tumawag siya sa 911, yung 911 tumawag agad ng Tagbilaran at yung Tagbilaran nakapagpadala ng pulis within 3 minutes. Baka masolve ka agad yung crime kasi along the way, patakas pa lang yung suspect yung gumawa ng krimen. So yun ang pinaka-essence, no? Na yung mamamayan, wala example dito sa Tagbilaran, mararamdaman yung kapulisan andyan, mapil nila.
So yung United Moral Deterrence, sa amin na yun sa organisasyon ng PNP. Yung accountability ng modernization sa amin na rin yun. Ino-modernize yung radio, yung placement of CCTVs and other mga integrated technology na pwedeng tumulong para doon sa policy ng PNP. Mapaganda ang serbisyo in terms of peace and order. Next. So, role of SPAT in chief in distrust. Sabi ko nga, pwede siyang maging respondent. Kung nakita nyo walang baril, di ba? Pwede i-effect ano yun? Citizen's arrest. Di ba? Citizen's arrest na huli. Then, dadalhin sa police, ang pwede natin itulong, citizen's arrest. Ikaw mag-execute ng affidavit. Na at that moment in time, meron kang nakita, nangyaring insidente, di ba? Nahuli dahil sa citizen's arrest at ikaw mag-affidavit. Bihira yun. Pwede gawin yun. Ang usual, hindi pa yan, yung mga barangay, pag nasa Manila, ang barangay tanong, nagpapatrolya, may nakita isang tao o grupo na gumagamit ng example, marijuana siya, kung nahuli nila. Pag yun, di na nasa pulis, sila ang affidavit ng ilang arresting officer ng pulis para kuwan lang siya, support, gagawa ng affidavit lahat. At yung tanong, bibigyan ni kapitan ng something pag tumatin ng court hearing natin. Or pupunta sa station, kasi may hearing siya mamaya, nadaan ng station, ng pulis, sasamahan yung tanong o citizen na gumawa ng arrest at dadalhin sasama sa korte. Yun ang pwedeng mangyayari. So, ang SPAT, always naman mag-support no, preventing countering violent extremism. Then, ang SPAT nag-evolve din, nagiging force multipliers in terms of, example, pag may fiesta, di ba? Kulang yung kapulisan, andyan yung SPAT, natutulong para sa buong pangkapayapaan ng isang barangay o munisipyo, depende sa sitwasyon. Then, support the PNP capacity building efforts. Paano nangyayari ng SPAT bumutulong doon sa capacity building efforts? Example, sa ustad. Maustads natin imam na member ng SPAT. Mostly and always, sila ang kinukuha namin lecturer doon sa in terms of religious and cultural sensitivity. Diba? Sila kasama namin. Pag nag-lecture kami, nakapulisan o sa barangay, tapos malapit yung isang member ng SPAT na alim din naman, yun, sila ang sinasama namin. And sila ay magsasalita doon sa religious aspect of being a Muslim. Next. So, ito, ilang taon na mula nung na-establish na SPAT? 2021, di ba? Anong taon na ngayon? 22, 23, 24, so almost 5 years na. Kaya nga meron na tender summit. So, okay, yung suggestion ko, yung recommendation, na sana may sama yung SPAT bilang isa sa mga awardee itong 13th Police Community Relation Month ng Philippine National Police. Sana ma-approve yun. Okay, isa natin na may sama ang SPAT bilang isa sa mga awardee ng Police Community Relation Month to be happened this July. So, nandun na yung recommendation namin, sana ma-approve yun. At okay, at proud din tayo sa SPAT Hail of all the advocacy group na nabuo noong 2021. Ang tumatayo, gumagalaw, at patuloy na lumalaking metro ay ang SPAT. So, kalakpakan natin ang SPAT, lalo kayo, kung nalamin nyo. Diba? Ang layo-layo itong Bohol. Pero illegal, asustado. Hindi na siya, illegal. Kung meron dito galing sa malayo, ang tanong, pera ba ng gobyerno yung pinapunta nyo dito? Hindi, di ba? Sariling pera nyo. Na, dahil very relevant din kayo sa area, kung saan kayo naroon, tinutulungan din kayo ng kapulisan, di ba?
para makapunta rito. It depends ngayon bakit sila nakapunta kasi napansin ang kanilang regional director, ang kanilang city director, provincial director ng PNP na nandun sa lugar nila. Relevant, importante sila dahil lagi silang present in all activities ng ating kapulisan. So yung RD, isip yun. Kawawa naman mga ito, mga civilian to. Di ba? Ganun ang nangyari sa Region 10. Tama hindi. Di ba? Tinulungan ni RD, no? Palakpakan natin ang ating mga staff na galing na Region 10. Sila kung Region 10, yun yung Police Regional Office 10 na nakakasakop ng Iligan City, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Cagayan de Oro, Bukidnon, at ano pa? Hindi, ang maraming part yun ng bar, ng Lanao del Sur. Ang sakop lang ng protect yung Iligan City at Miso. Ganito sila, marami. May kasama pa silang police. So yun. So ibig sabihin, yung mga staff na nandito at hindi nakate, you make extra more efforts para maramdaman kayo ng regional director, ng provincial director, ng bawat kapulisan. Kung hindi kayo makadikit kay regional director o sa ating provincial director, sino bang dapat ninyong unang engage ng SPAG? Si Sala, Police Commission Officer ng region, ng probinsya. Tulad dito, sa probinsya, sino ang SPAG coordinator ng Sala, PNCO ng Bohol, PPO? Di ba si Sergeant Abilido? Yun. Yung taga-Bohol, dapat always coordinate and collaborate and make partnership with the Salam PNCO ng Bohol na in the person of Sergeant Abilido. Yun. Kaya Sergeant Abilido. Pwede si Sergeant Abilido dahil relevant siya dito. Very relevant siya sa area ng Bohol. Ano nangyari last week, di ba? Sinuportahan siya para makapunta ka ng Lanao del Sur. Kung pa makilala, Lanao del Sur. So next. So, the only thing necessary for the trial of payment is for good men to do natin. Sabi, yung mga mababae na kamusliman ay mangyayari lamang na magagawa ng mga masasamang tao na kagagawa ng local terrorist kung tayo ay umitikilos para dun sa isang community o kung saan man tayo. So that's all. Wassalam and hoping na meron kayo konting natutunan at inyong madadala yung natutunan nyo sa araw na to dun sa pag-uwi ninyo sa bawat lugar na inyong uwian. So ganun na ulit. Maraming salamat at enjoy tayo dito sa Bohol. Habang nandito tayo sa Bohol, courtesy ni Sir Tiyo. So that's all. Again, salamat.